Mainit na balita. Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niya ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDF. So NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA, ABB. So alam ko kung anong background nito. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. May pondo na, may kita pa. Ayun. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Ayun. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Sino po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, pangbabastos, pangbubuli, at pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel, si Arlene Brosas. Ito sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada siya ni Akop. Ito ba yung sinipa? Oh, ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asindero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So, NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA, ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Balimbing. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon, ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Tapusin ko lang, Coach Oli, Sige. Master Judea. So, isa si Kalderong NPA, kasi kung may sundalong kanin, Kaldero? Ito, may Kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, Kalderong NPA. Ay, pinangalanan na. Yung Wala pangatlo, naman tawag mo kay Akop. si Akop naman ay nag-aastang... Panis na kanin. Panis na kaning panis na nagbabarkada sa sanggano na si Paduano. Sige. Ngayon ang pangatlo... Gusto natin malaman yung background nito. Kung ni bakit Paduano. content siya ng content. May pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige. Nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko yung Akbayan yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Ontiveros. Ang tawag naman doon, mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Eric. So, pwede yung tawaging impostor na aktivista. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Kongreso. Sorry, Boss Dada. Sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. So may tanong si Coach Ol, si Master Judea, Brother J and Coach Oli, and Boss Dada,
bakit tinatawag ni Ka Eric na kalderong NPA? Yan. Si Yan, Paduano. Paliwanag mo nga. Ano ang Eric. role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras. Yun. And Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Yun. Na ngayon ay Negros Island na region. Yun. Okay. Doon siya nanggaling. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. Nako. So, ito yung mga early 80s, no? Papatay nila. Naatasan siya na siyang bibira. So, team of 3 yata sila. May 2 backup, siyang birador. Birador pala. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros, ang pangalan na gamit niya na noon ng sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Yun. Itong birador na to. Itong nagpakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Paduano. Boy Contem Paduano. Si Calderong NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Ninervyos! Dinaga. Kaya pala. Dinaga. Kasi, ito sinasabi ko to, pag binibigyan ko ng ano yung mga galawan ni Paduano, lalong-lalo na nung nakaharap niya si PRRD. Yes. Kung mapapansin nyo, kasi ito, gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Yung mga ganun-ganon. Mga ganyan-ganyan. No. Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Yung parang uneasy ka. About naman doon sa pagiging balimbing ni Paduano, totoo. Kasi may kita naman natin ngayon, tingnan mo siya yung Overexcited na overacting. Overacting doon sa Jay, ang Congress. sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, nang kung hindi nagkaroon ng backup, ang team na yon patay siya. Kasi ang bumira sa pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Muntik pang tumakbo. Sayang, no? Kung So, wala ang bumira siya, sa kanya, ang bumira yung kasama niya. kung wala siyang kasama, yari siya. Ayun ang problema niya. Sapagkat gusto niyang i-project na siya ay matapang. O siyang ginagamit nila Akop. Ewan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. So eto, Ito may gusto kong ikwento dyan ha. Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niyang ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDEF sapagkat nagbabodyguard sa mga asindero at mga politiko sa Negros. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagfinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. nako. Now, ang Abang Lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So, nang tinarget yan ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi nagpapakita, nagtatago yan sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit na sa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. Nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance Nako. kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Kay Eric, baka ano na yan, baka nasa grupo na nila Brosas, nila Castro yan. Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At dubli kabi sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. Iyo. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Iyo. But in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yon. Sila. Pero ito ka, Eric, Ito yung sabotahero. Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Diba? Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo na nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito noong humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split.
Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA-ABB. Kaya pinagdidisarmahan nila ang mga NPA. At no less than former General Raimundo Jarque, na nag-defect sa NPA, ang nag-confirm na ang grupong yan ng mga RPA-ABB, including Paduano, at the late Arturo Tabara, ay mga bodyguard ng mga siyendero at politiko sa Negros. Nako. Boss D, baka may gusto kang idugtong o itanong kay Ka Eric na maliwnawan tayo ngayong gabi. No? No, Ka Eric. Ay, Boss Dada. Ang tanong ko lang, since sinasabi mo na konektado itong si Paduano sa makakaliwa, safe to say na itong kanyang party list ngayon, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na legal fronts ng CPP-NPA. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP-NPA-NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Bayad Muna? Oo, Bayad Muna. Pinatalsik na dati yan eh. Oo, so sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yun. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para... Sa prinsipyo. Hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda sa Hindi. bayan, kundi para pabagsakin ang pangalang Duterte. At ang buong gobyerno guluhin. Yun. Kaya At tawag ko sa pera-pera. kanila, Boss Dada, pera-pera. Ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So, ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Yun. So they are hitting 2 birds in 1 stone. Yes, kasi may kita na. May kita na, nadi-destroy pa nila yung Duterte Exactly. legacy. Yun ang tinatawag na lagaring hapon. Kasi ngayon, kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na yung drug war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng ng isang kongresista dyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang Correct. ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling. Yun ang hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador. Pero dapat dinagdag niya. Kuratong Baliling. Kuratong, Yan. So it Dapat means Sino to? Si Jacob? Si Akop. It means to say, Ka Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CPP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating Yun. pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Yun. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Akop, ka Eric? Si Akop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, Naging CIS, CIDG, CIDG. superintendent, ano to Naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, police din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit
Bakit may liquidation by certification? Parang kilala ko yun, Oo, yung senador. ganito buhok nun, eh. Naniniwala yun. ba kayo? Sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP-NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joe Masison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rito. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista sorry. at ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. So pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joe Masison. Kaya pala may concert kagabi. Yes. Sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila, no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo, Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Dada, eh. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF. Sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata ng mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Acop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pondo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila dyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Kongres, may mga iba pa dyan sa iba't ibang panig ng government. Na samantalang, noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may kapangyarihan na magpakontem sa isang attorney, Isa pa yan. magpakontem sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ay tanong natin. Tanong ito, Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion pa talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Ano pa yun? Kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng PMA Class 1988 yan. Nako. So, ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines,
Paduano is making a piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-a-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila na Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA-ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong. At si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbubomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Most likely. Sinong kadler? O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Question. May question lang ako kay Ka Eric since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasing nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Browner nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag-settle sa Cordillera. So most likely, there is a high possibility na may bloodline. Si Titi Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunista ang barkada niya, like sila Hontiveros, at sila De Lima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya. Pero tama naman na binabanggit ni Brother Boss Dada, na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Browner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga hilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Ahayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman mamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at nagpailalim sa gobyerno. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinoprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former Assemblyman or Congressman Danding Kuhangko na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So, ibig sabihin, kayo legal yung pagbaba nyo? Oo, nagbalik talaga kami. Kayo yung mga rebel returnees na tinatawag. Yes. So, ang question natin, kung paano nakalantad itong si Paduano sa at kung anong status ng mga kaso. Yun. Kasi walang malinaw na may amnesty at walang malinaw na ito'y na-dismiss ang mga kaso niya, Boss Dada. And that is the reason that the Armed Forces of the Philippines and even the Philippine National Police, si Marbel ay PME graduate 91 yan. Si General Wilkins, 88, 89, 99, nag-abot pa sila. Si Wilkins, na dating PDEA Director General sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ay senior, samantalang first year si General Marbel. At si General Browner ay direct junior
ni General Wilkins kasi Class 88 ang mga ito. Ang tanong, anong kasalanan din ni General Wilkins para ganuntuhin siya? At ang dahilan hindi nila mapiga na idiin at gawa ng kwentong kasinungalingan si Rodrigo Duterte sa war on drugs, ipinakulong siya. Ito'y napakalaking iskandalo na pwedeng sumambulat sa isang napakalaking krisis among the ranks of active and retired members of the PMA alumni group and even sa loob ng active officers, men and women sa AFP at sa PNP. Saka ito napakarami ng pagkakamali na hindi pa naipapaliwanag, no? At katulad nito si Grijaldo, di ba kaya? Isa pa yun. Si Grijaldo, siya po yung nagsiwalat na pinipilit siya ng 2 kongresista na magsalita laban sa mga Duterte na hindi siya pumayag. Correct. Kaya ang kapalit, nung ginawa niya na yon, kinontempt siya. Tsaka hindi basta-basta contempt yung ginawa sa kanya eh. Pina-aresto. Siya ay nasa ospital, bagong opera, pinapuntahan doon ng mga sergeant at arms ng inaresto, idinala doon sa kwarto na pinagdalhan kay Attorney Zulaika Lopez. Sa House of Representatives. House of Representatives. Kung tutuusin, ito dapat kung ikaw ay matinukang tao, yung tao na yan, bagong opera dapat naka-hospital arrest man lang yan. Hindi mo doon dadalhin sa So, pero ang bida dito, Paduano ulit. Kasi siya nagpa-contempt din. Siya nagpa-contempt. At nakakaantig puso po ito. At Boss Dada, Ang nagpa-contempt doon si yung taga Tagig, yung babae. si Zamora. Si Zamora. Naunahan siya eh. Oo, si Zamora. Ang kay Paduano, si Wilkins. Ayun, oo. Ang kay Lopez, si Franz Castro. Na kaya nga dyan nga tayo inis na inis eh. Dyan nga tayo inis na inis ka, Eric. Kasi bawal tumawa dyan sa Kongreso. Tama? Tama. Pagka nagtatawanan kayo, nagsasalita kayo, bawal. Pero pag sila, pwede. Nagbibiruan pa sila. Nung kinontempt nila yung si Coronel eh. Boss Dada, naka-experience ako niyan, Coach Oli nang kami kinontempt na una ako kay Mambadoy na mga 8 oras. Siya kasi gabi na alas 10 na or 9, ako ay mga alas 2. So mga 8 oras akong nauna na contempt. Ang isang nagbigay ng pananakot sa akin, si Akop. Sabi niya, baka hindi mo magustuhan ang gawin namin sa'yo. Aba? Yun talagang word niya. Huwag mo kaming pilitin gawin namin ang hindi mo magustuhan. Sinagot ko siya, so be it. If the nation will see na walang karapatan ng mga resource persons dito, gawin nyo. At si Paduano, tumayo talaga ko, Boss Dada. Sinadya ko yun na gawin. At hindi ko pinagsisihan dahil sinasabi niya na out of order daw ang request ko. Ang sabi ko, very basic. Ang mga resource persons na walang abogado, hindi basta-basta kine-cross-examine dito. Kasi karapatan yan sa kasaligang batas. At kung ano man ang sinabi ko nung nakarang hearing na walang abogado na nag-guide sa akin, marapat ko na hingi na yun ay i-delete. Nagalit siya. Tapos nagagalit na siya, tumayo ako. Sabi niya, wag kang bastos. Sinabihan ko talaga siya, hindi ako bastos. Galit yun eh. Palaging galit. O palagang... Pinaglihi nga sa sama ng loob yun. Pinaglihi sa Watusi. Parang hindi mapakali, no? Parang nilalagyan ng Watusi. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako bastos. Nagpapaliwanag ako. Kaya marami po nagsimpatya noon ang tinawag ko silang kangaroo court. Sapagkat walang hustisya, Boss Dada, muro-muro, bullying, at walang kinikilalang batas. Ang opening statement ko was very clear. Ang sabi ko sa kanila, this Congress and this committee, you are not above the law. Yan, Anniversary nyo rin ata eh. Noong December 5. Mag-iisang taon na. Tapos kahapon kami na-release. Isang taon ng bilis, Malay no? mo, umabol ka pa. Kay Eric, ano na pala? Kay Eric, nag-upgrade na rin pala ang House of Representatives ngayon, no? Kasi kung matatandaan natin, may ang Korte nasa House of Representatives na. Ang COA nasa House of Representatives. Ngayon, pati pala hospital, meron na. Kasi ultimong si General na kaka-opera lang, doon isinugod, imbis na doon sa hospital. Okay, at nandun na rin po ang BJMP. Ayun pa, BJMP, nandun na rin. At maya-maya lang nandun na rin ang New Bilibid Prison. Ilan ba kwarto dyan? Palagay ko dapat magdagdag sila dyan eh. Kasi araw-araw may pinapakontempt sa halos eh. Pero kung mayroon dapat makulong, mula sa galit ng taong bayan sila. Dapat hindi na yan palabasin. At ang malala pa rito, kay Eric, baka yung Malacanang, dalhin na doon. Mukhang kahit wala doon ang Malacanang, ang poder ng Malacanang nandun na. Extension ng Malacanang ata yan. Parang extension ng Malacanang. Extension. So sa madaling salita, parang wala sa Malacanang ang presidente. Correct. Kundi nasa House of Representatives ang presidente ng Pilipinas. Extension lang ang Malacanang. At matakin mo magandang observation, Coach Oling, binanggit ni Jay Boss Dada. The President is the Commander-in-Chief, according to the Constitution. Siya ang Commander-in-Chief ng mga police at ng Armed Forces of the Philippines.
Pero ang tumatawag sa Chief of Staff na si General Bronner, hindi si Marcos Jr. Kundi si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez. At saka ang nag-a-announce ng increase. Nag-increase. Speaker of the House. At saka yung nag-a-announce ng gagawa ng komite or gagawa ng task force. Si Martin Romualdez. Ang nagtutrooping the line at nagsasaludo-saludo sa mga troops. Si Martin Romualdez, ang hindi po ipinaliwanag ni General Bronner, this is on his responsibility. Kinaltasan sila ng 18 billion pesos Kita mo. na para sa modernisasyon at pag-upgrade ng kapabilidad ng ating bansa na lumaban sa external threat at binigyan sila ng toothpick na equivalent ng tag 200 pesos increase sa subsistence allowance from 150 to 350 na pera ng taong bayan yan. So okay na sila. Isa itong kalukuhan. Ang sabi ng isang full colonel kanina before ako umupo sa Banateros program, active full colonel, hindi ko sasabihin ng pangalan, Boss Dada, kasi malamang ma-floating. Sabi niya, niluluto kami ka Eric sa sariling mantika. Ayun. At binabastos ang aming integridad sapagkat hindi naman nila pera yan, kinaltas nila ang totoong programa para sa development ng armed forces, imbis na dagdagan yan, ay kinawa nilang parang pulubi kami na akala namin may increase kami. Yun pala tinanggalan kami ng napakalaking pondo na 18 billion sa modernization. Sa totoo lang ka, Eric, hindi lang sa ano yan eh. Hindi lang sa AFP ginawa. Kundi ginawa na rin yan sa PNP. Ang pinakamasakit pa dito, yung mga politiko, pag binibigyan sila ng budget, bilyon. Samantalang yung mga Pilipino, pag binibigyan ng budget, lalong-lalo sa mga bagyo, sa mga baha, sa katulad sa milyon lang eh. Katulad lang yung tatlong plywood, 3 yero, 3 2x2 yung binigay sa mga kilo ng lansang. Oo, samantalang sa mga politiko, bilyon ang pondo. Agree. Ang masakit pa dito yung AFP at yung PNP, biro mo kakaltasan nyo Kinaltasan. ng Napakalaki. kanilang, yan na lang din yung pasalamat nila sa gobyerno na Exactly. sa likod ng kabayanihan nila, tapos ganyan ang gagawin nyo. At ang Nakakalungkot malupit pa yun. dyan, yung NPA pa mismo, ang mga nagkakaltas ng mga ano na yan. Ng mga budget. Ka Eric, meron lang akong tanong. Right, ha? Coach Oli. Kasi kung susundan ko yung mga binanggit mo, sabi mo, si Ako, pulis. Galis. Si Paduano, NPA dati. NPA. NPA ka. So magkasabot kalderong NPA. na ang pulis o NPA o sila lang? Sila lang. Kasi magkasama sila okay, eh. magandang tanong. Nag-aapira na sila. Magandang tanong. Ang unang nag-appear si Akop at pumalakpak doon sa pagpapakontempt ni active CPP operative Franz Castro kay Attorney Lopez. Face bomb sila, tapos nagkamustahan. Ngayon, kamustahan din sila at palakpakan ni Paduano. Kasi magkumpare sila sa Los Sabotajeros na grupo sa loob ng Kongreso. Kaya Mga mananabutay. Sa tanong ni Coach Oli, is there now an alliance among the PNP or retired PNP generals like Akop? Sa tingin ko, limited sa kanila. Sa kanila. Therefore, kailangan ba expose ito sa PNP na ang ginagawa ni General Akop ay hindi po kapakanan ng security forces ito. Pinapalakas niyang loob ng mga ex-NPA at active NPA operatives and supporters at pati po ang grupo na nananabutay sa gobyerno sapagkat ginagamit nila for political demolition job. So sa tanong ni Coach Oli, ang sagot ko ni Ka Eric, there is no formal alliance right now na pati sa PNP or AFP ay nagkakaroon ng alliance ang mga communist operatives at mga supporters ng NPA sa loob ng Kongreso. I think limited ito sa loob ng Kongreso. Yun. On a limited agenda Yun. to do systematic and comprehensive demolition job against Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Yun. So, base dun sa sinabi mo kanina ka, Eric, no, na tawag dito, dito nga sa mga NPA na nagsasabuatan at limited, no? Limited. Pero dito kay sa AFP, no. So yung pagpabawas dito ng budget 18 billion. ay 18 billion. Sa tingin mo, ano yung magiging epekto nito sa Armed Forces of the Philippines? Diba? Dahil yung Armed Forces binawasan. Tapos itong mga kongresista na may leaning sa mga komunista, may Pinunduhan 6 sila. billion daw sila ata eh. Oo. So ano magiging implikasyon nito? Napakalaki po sapagkat kung nagrereklamo tayo, binubumba tayo dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea dispute, mahina yung mga barko natin, yung ating war technology capability kulang na kulang, ay ibig sabihin po, isinasangkalan ngayon ng gobyernong ito through dito sa kaltas na napakalaki sa modernization program ng budget ng AFP
ang ating mga sundalo nakatay-katayin lang at insultuhin at apak-apakan ng mga tropa ng China at ng iba pang dayuhang bansa na pwedeng umatake o magkaroon ng karahasan or aggression against us. Number 2, nagpapakita ito ng isa napakalaking iskandalusong sitwasyon. Hindi natin binabudgetan ang ating mga sundalo, binibigyan natin sila ng toothpick at na allowance at gusto nating pasalamatan sila. Subalit ang ating bansa, pinapapasok natin ang mga missile system ng Amerika. Like ang Typhoon missile system. Iniaasa natin sa illegal na pamamaraan ang pagtatanggol ng ating pangseguridad at pangteritorial na pangangailangan sapagkat bawal po na may pumasok na mga nuclear active missile systems like ang Typhoon mid-range missile na pwede pong nakasalang na ngayon sa North Luzon, sa Ilocos area, sa China at sa mga paligid ng South China Sea. At dahil dyan, parang nakampante ng government natin na hindi na tayo mag-budget sa AFP. Tanggalin natin ang budget, gawin natin ayuda, bigyan natin sila ng toothpick, at gamitin natin sa electoral and political bribery, bahala ng Amerika na magpapasok ng missile system nila. That is a scandalous travesty of the Constitution. Grabe. Illegal po ito. Illegal nga eh. Katulad ng uranium na Uranium na 100 kilograms 100 kilogram. na nawala biglang investigasyon. Oh. Walang update, walang news, walang statement from the President or from the Malacanang. Parang alitagtag drug case din. Nawala rin. Nawala rin. Oo. So para talagang wina-wash out na talaga nila lahat ng mga pinag-uusapan na tatama sa kanila. Correct. Parang ganun ang nangyayari. Boss D, baka may gusto kong ihabol. Na question kay Eric or Okay anything. naman, wala naman na. Lahat naman na ipaliwanag naman ni Ka Eric at importante lang kasi para sa akin talaga malaman yung affiliate ng isa sa mga yung pinakamataas na posisyon diyan sa armed forces doon sa mga makakaliwas. Yes. Importante na yung pinuno, hindi ba? Importante malinis. Correct. Walang affiliation sa mga makakaliwa, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa armed forces. Kasi ang daming mga sundalo na na nagbubuwis ng kanilang buhay para lang sa pagligtas sa ating mga Pilipino. Kaya talagang importante para sa akin na yung mga itinatalaga ng pamahalaan natin ng mga pinakamatataas na posisyon diyan sa armed forces pati sa mga sa PNP talagang kapita-pitagan at kailangan walang bahid. Yeah. Boss Dada, narinig kaya ni General Bronner. Kasi kahapon, nagpalabas siya ng statement na kinukundina niya ang CPP, NPA, NDF at hindi daw siya papayag bilang pinunong general ng Hukbong Sandatahan na manunumbalik ang CPP, NPA, NDF. Mukhang naririnig niyang tanong na ito ni Boss Dada. Pero may punto si Boss Dada. If you are leading a security sector agency... Napakaganda nun. Yes, go. Go ahead, Boss Dada. Hindi, totoo. Ganda sana nun, kung totoo yun, yung sinasabi ni General Browner, napakaganda nun. Kasi ganun naman dapat, hindi ba? Dapat talaga walang doubt sa puso, sa isip ng mga Pilipino kung pinaglalaroan ba tayo. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, napakahirap magtiwala. Ang dami kasi ngayon mga lip service Dami nagsasalita, pero iba naman talaga yung ginagawa at iba naman talaga yung mga yung mga likaw ng bituka. Kaya gustuhin man nating maniwala, sa panahon ngayon, napakahirap ibigay talaga sa kanila yung tiwala na yan. Tama ka, Boss Dada, and I confirm to that, lalo na sa loob ng Kongreso. If the generals, the leadership of AFP and PNP will remain silent na sa pagpupuna ng ganitong, sabi mo nga, Coach Oli, unholy and very questionable na mga accommodation of alliances sa mga komunistang, teroristang grupong nasa urban operation, hilaw na komunistang impostor na nagkokunwaring aktivista, at grupo ng mga dating NPA na ngayon ay magkakasabwat na, kung hindi po yan mapupuna, ang ating nangyayari ngayon na sitwasyon, sabi ni Boss Dada, parang hinahayaan natin na ang ating gobyerno ay pasukin ng mga mapangwasak na puwersa at tayo pa nagpapacilitate kung hindi natin ito tututulan, lalo na kung hindi magsasalita ang security leadership ng ating bansa. That is a valid observation. Yeah. Maganda naman yung sinabi ni Browner. Yung sinabi lang ang maganda doon. Pero yung pinaka-meaning doon, wala talaga. Kasi isipin mo, isa kang general, isa ka sa mga leader, hindi mo ba alam ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Hindi mo ba alam nangyayari? Hindi mo ba nakikita na halos puro NPA na yung nagmamanipula sa lalong-lalo na dyan sa Congress? Correct. Diba? So parang nakakalungkot lang na isang leader, parang wala ding alam
No, gumaya ka pa dun sa isa. Lahat na lang nang tatanong sa kanya, wala siyang alam. Ikaw din, wala ka rin alam. Pero eto kunin ko yung sinabi mo kanina ka Eric na may nakausap ka na isang high-ranking official Colonel sa PNP na nagsasalita AFP against what's happening to our country today. So, ako naniniwala pa rin ako na etong ibang mga kapulisan natin at ibang armed forces of the Philippines, yung mga kasundalohan natin, naghihintay lang yan ng timing para... Kasi ngayon, di sila pwede magsalita eh. Kung active. Kung active. Kasi pag nagsalita sila, sila ay non-partisan, di ba? Apolitical, non-political. Supposedly. Dapat hindi sila nagsasalita. Pero dapat, magsasalita ka man lang doon sa mga nakikita mong hindi maganda sa ating gobyerno, di ba? At lalo na kapag delikado na ang pangsiguridad na kalagayan ng ating bansa. Yes. Boss Dada, habang nandyan ka pa, banggitin ko na po, Coach Oli at Brother Gian. Parang maalis si Boss Dada. Oo nga eh. Kasi parang... nandyan pa. Medyo nag-freeze lang. Okay. Pero nandyan pa siya. Ito pong gusto kong banggitin. Ang pagbusisi sa confidential fund at ang inatake nila si Vice President Sara Duterte is already opening a nightmare. Bangungot po ito sa security sector. Bakit? Hindi lang po dito pwede nilang tirahin si Vice President Sara Duterte. Pwede rin nilang tirahin later on kapag nawala na mga Duterte si Marcos. Na mga komunista. Madali na lang. Oo, kasi madali na mahina siya. At titirahin na nila pati ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council. Sapagkat walang pumipiyok na binubusisi nila ang mga intelligence project, binubusisi nilang intelligence operations at confidentiality of information related to confidential programs in pertaining to security programs. Hindi lang po ito usapin na may ina-allege silang korupsyon kay Inday Sara, which the Commission on Audit hindi po nakakita ng ganong report. Yes. Ito'y napakadelikado kapag hindi pinuna ang ganitong taktika na gagamitin ang committee hearing upang atakihin ang confidential and intelligence security fund ng gobyerno sapagkat binubuyangyang natin ang ating pangsiguridad na kakayanan sa mga kalaban ng Estado na nagtatago ngayon sa loob ng Kongreso through party list operations na kinakanlong ng liderato sa House of Representatives. Ayun. Matitindi yung binitawan mo, kaya. May question. Sige, Boss Dit. Bitawan mo na yan. May tanong ako, isang mabilis uli ng tanong para sa akin, para kay Ka Eric. Sige. Masasabi mo ba, Ka Eric, na sa tinagal-tagal na laban ng CPP-NPA na maging mainstream dati silang underground masasabi mo ba na ngayong panahon ni Bongbong successful ang CPP-NPA? Kasi dati nagrarally sila sa kalsada lang pero ngayon nakakapasok sila sa halls of the Congress at doon na sila binibigyan ng boses ng mismong Congress. Sa tingin mo, sir? Yeah, tama ka, Boss Dada. There is a high level ng pag-unlad ng kanilang taktika sa parlamentaryo. Dati sa kalsada sila at mantakin mo, hindi sila masyadong napapansin at hindi nga nako-cover masyado unless magkaroon ng pukpukan sa rally. This time around, cover sila, pinupunduhan sila, pinoprotektahan sila, at may plataforma sila in the formal channels of the government like Congress. Pambihirang pagkakataon po ito, Boss Dada, na nangyari. At kapag yan ay nagtuloy-tuloy, is there a possibility that their operations to destroy the government by joining the government and then later on overthrow the entire system will become successful alongside the recovery of the armed components sa NPA? Yun. There is a high possibility for that kapag hindi natigil ito. So malaki ang posibilidad na pati yung armed forces natin, PNP, sila mismo mag-disarma? Mapahinaan nila. Mapahina. Tapos, Kasi pati budget, pahinain nila. Pati confidential fund, bubusisiin nila. Hindi ka na makagalaw at ang mga general hindi makapiyok kasi nga pwede kang makontempt, pwede kang mawala ng budget. Ang malala, ang mga Armed Forces of the Philippines ay gusto nilang manumbalik sa barracks. At ang NPA, kunwari may pistocks, makakapanumbalik sa mga baryo. So, yan ang dapat nating bantayan. So ang ending pala nito, delikado pala Eric, yan. sa ginagawa ang ending pala nito sa ginagawa nila, sa sobrang galit at pagpapabagsak nila kay Pangulong Duterte, kay VP Sara Duterte, buong bansa natin ang mapapahamak dito. Exactly. Yan ang dahilan kung bakit napakahalagang episode na ito ng gabing ito ng Banateros. Because we are opening the real talk on why our national security situation is now under attack, not because of the Duterte, but because of the conspiracy na nangyayari ngayon
na halos hindi mapigilan ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at mga security sector leaders na nagaganap sa loob ng Kongreso. At ang sabi nga ni Boss Dada, nagkakaroon ng pag-angat ng antas ng kanilang pagka-infiltrate sa government never seen before in previous situation na nasa kalsada lang ang kanilang parliamentary and political struggle. This time around, may pondo, may plataforma, may formal channels of government protected at ang higit sa lahat ay nagagamit nila ang poder para magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Okay, so malinaw. Jay, may question ka? Hindi kasi naano ko nga na upgraded na nga. Kasi Upgraded. nung mga panahon ng NPA, nasa bundok, nasa kalsada, ngayon, nasa Congress na, may pondo pa. May pondo pa. Yun ang pinakamalala doon, may pondo na kaya nilang gamitin yung mga pondo na yon para ipang-recruit ng mga kabataan at ng Ibili ng armas. At ibili ng mga armas. Which is Kasi true, kung nagaganap yan. matatandaan natin, nung panahon ni Joma Sison, lumapit pa ng China yan para lang bigyan sila ng mga armas nung panahon na yon. Ngayon, hindi na nila kailangan yun na lumapit sa ibang bansa para magkaroon lang sila ng armas, kundi sila na mismo kaya na nilang mag-provide nun kasi nga may pondo na sila. Which brings me to the point of Boss Dada. Briefly lang ito na rejoinder. Napakaganda ng sinabi ng Chief of Staff kung sasamahan niya ng gawa.